What think you of Christ? Yun po ang aking message. Ang aking gustong sabihin sa inyo ay tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Marami pong nagbibigay ng mensahe tungkol sa ating Panginoon, subalit hindi nila na iintindihan o hindi nila talaga kilala ang ating Panginoon. Many say the word Kristo, but they do not know what it means and who He really is. For a Jew to say that Jesus is the Christ is to repent, to risk all, and to condemn your priests. Pagka sinabi ng isang Jew na naniniwala na ako na si Jesus ang Kristo, siya ay nagbabagong isip sapagkat ang average Jew ay inaasahan pa din na may darating na Kristo. Subalit pag ang isang Jew ay nagkaroon na ng realization that Jesus, yan na yung iniintay nila na Messiah, yung Jesus. At wala nang iba pa. Ito na ang kaharap nila mismo during that time. Pagkaayan po ang nangyari sa puso ng isang Jew, kagaya ng nangyari kay Peter, kagaya ng nangyari kay Paul, then that is what we call repentance. Because he has changed his mind about a man named Jesus. And hindi lang po repentance, it is also risk. He is risking his place in the synagogue. He is risking his place in society, in Jewish society. He is risking his position in his tribe. Yung kanya pong pagkakataon na maging parte pa ng Jewish community ay pwede na siyang paalisin, hindi na siya tatanggapin. Lahat ng nakakakilala sa kanya ay lalayo na sa kanya. Yan po ang ibig sabihin ng pagiging Christian during that time. Pag ikaw ay Christian na, pag ikaw ay nagsabing Jesus is the Christ, delikado na ang iyong posisyon. Maraming risk, marami kang itatapon. Lahat ng accomplishment mo tungkol sa pagiging Jew ay tatapon mo at i-consider mo na baliwala. So yun po ang nangyayari at yun ang nangyari sa lahat ng mga nagsabi ng Jesus is the Christ. So kapag naintindihan ng isang Jew that Jesus is the Christ, madali nilang sabihin sa atin ngayon, sa ating panahon ngayon, madaling sabihin, Jesus is the Christ. Pero para sa mga tao na sa time ng Panginoong Jesucristo, hindi po madali sabihin yan. Yan po ay isang napakalaking danger sa kanyang buhay. It is also to condemn the priests because the priest will deny that Jesus is the Christ. The priest will say, no, he is a blasphemer. He is an impostor. He is nothing. He is crazy. He is preaching blasphemy. Yan po ang tingin ng mga Jewish priests, Sanhedrin court sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, hindi natin nararamdaman yung kanilang nararamdaman noon. At akala natin, lahat ng nagsasabing Jesus is the Christ ay kapareho na natin. Madali nating tanggapin sa panahon ngayon na ang isang tao na sabi born again na. Ang isang tao nagsasabing siya ay tumanggap na. Ang isang tao kung nagsasabing siya ay nagbago na. At si Kristo ay nasa puso na niya.
ay madali nating sabihin ay, "Oh, welcome brother." Pero that is not really the case for most of Christianity today. Hindi po, yung iba ay karamihan ay sasabihin ay professing Christian because you cannot see, uh, them understanding the real cost of being a Christian. Ang pagiging Kristiyano meron po yang mataas na presyo, mataas na, ah, kailangan mong puntahan na awareness. At yan po ang ibibigay ko sa inyo ngayon. Ano ba ang awareness? What should it really mean to say Jesus is the Christ? Yan po ang title ng ating message. At ang ating verse, Luke 2:11, "For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord." So ito po unang verse. Marami po tayong verse na babanggitin. Ang unang verse na ating binasa, Luke 2:11, "For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord." To say Jesus Christ is to say Jesus is the Lord who was born. For unto you is born. So ang ating Panginoon ay hindi lamang siya ang Word with God, but He is the Word which became flesh and dwelt among us. He is Christ the Lord. To say that Jesus is the Christ is to say Jesus is the Lord. To say Jesus is the Christ and yet to say Jesus is not the Lord from heaven is to deny Christ. So, yung mga kaibigan natin na nandyan, mga katutubo, tinatanggap naman nila that Jesus is the Christ. He is Messiah. Tinatanggap nila yan. Ang tinanong mo, tinuturo nila yan. Isa al-Messiah. At binago nila yung pangalan na Jesus, ginawa nilang Isa. And we also do not accept that the Lord Jesus Christ can become Isa. We do not accept that name. We only accept Jesus, and in some Arabic Bibles, he is Yeshua. Jesus is translated in Arabic as Yeshua, not Isa. Yan po, mas malapit. Yeshua, Jesus, and Jesus. Pero Isa, malayo na po yun. Ang Isa, mas malapit sa Isaw. So, hindi po natin tinatanggap yung word na Isa. Pero magkagayon pa man, pag sinabing Isa or Isa al-Masiyah, sinasabi nila in their hearts, in their minds, Jesus is Messiah. Or in other words, Jesus is the Christ. But Jesus is not the Lord. Yun po ang problema. Alahati ang pagtanggap. And that is not complete teaching of Christ. And therefore, it is also equivalent to denying Christ. Kasi kalahati lang tatanggapin mo sa turo ni Kristo, sa persona ni Kristo, edi tinatanggi mo ang buong Kristo. Ang tayo po ay tinatanggap natin ang kabuuan ni Kristo. Ang kalahati o 3/4 na Kristo ay hindi po totoong Kristo yan. Ayan po ay pagbasura rin sa buong katotohanan tungkol kay Kristo. Pag 3/4 Christ lang ang kilala mo, kailangan 100% sino ba si Kristo? Kailangan alam na alam mo siya, kilala mo siya, at tatanggapin mo siya. Now, hindi natin sinasabi na yung buong theological knowledge about Christ. But the basic knowledge about Christ is that Jesus is not the Christ and Christ is the Lord. Yan po ay basic dahil early in the book of Luke, sabi, "For unto you is born this day in the city of David the Savior, which is Christ the Lord." Pag sinabi mo Christ, sinasabi mo Lord.
At pag sinabi mong Christ at sinasabi mong Lord, sinasabi mo rin Savior. Hindi pwedeng paghiwalayin yan, tatlong yan. At sino yung Savior? Jesus. Sino yung Christ? Jesus. Sino yung Lord? Jesus. Kailangan hindi mo sabihin na yes, He is Christ. But He is not Savior. And He is not Lord. I only accept Him as Christ. And therefore, dispalinghado yung pagkakilala mo kay Kristo. Kaya ikaw ay baliwala. Kung tutuusin, ay baliwala ang iyong pagkakilala kay Kristo. To say Jesus Christ is to say also Jesus is the Master, the Anointed One, the Holy One of God, the Son of the Living God. Yan po ay nakalagay sa Matthew 16:16. Yan po yung tinanong si Peter. Who do men say that I am? Ang sabi ng mga tao, you are the prophet. You are John the Baptist risen from the dead. But who do you say that I, the Son of Man, am? And Peter boldly said, Simon Peter answered in Matthew 16:16, Thou art the Christ, the Son of the living God. So, to say Jesus is the Christ is not only to say Jesus is the Savior, it is also to say Jesus is the Lord, and now Jesus is the Son of the living God. Yan po ay inaffirm sa John chapter 6 verse 69. Sabi po, and we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. John 6:69. So, importante po itong verse na to. Luke 2:11 says, Jesus is the Savior, Christ, and Lord. And Matthew 16:16 says, Jesus is the Christ, the Son of the living God. And the same thing happened in John 6:69. Importante pong mga konsepto na dapat tanggapin ng isang tao kung siya'y masasabi natin na Kristiyano na nga at kilala na nga niya si Kristo. Dahil kung hindi niya matatanggap that ang ating Panginoong Kristo ay ang anak ng nabubuhay na Diyos o Diyos na buhay, na siya ay ang Panginoon, na siya ay ang tagapagligtas, ay ligaw po yan. He is still lost. Yan po ang i-preach natin. Yan po ay paulit-ulit natin sasabihin. Kaya tandaan niyo po although natandaan na natin yung Romans chapter 3, verse 23, Romans 6:23, Romans 5:8, Romans 10:9, 10:10, ayaw rin Roman road, tapos na marunong na tayo, ito ay tandaan natin din. At ito ay paulit-ulit natin, kabisatuhin natin, at hanggang malaman natin na by heart and everybody na mag-ask of a reason that is of the hope that is in us, pwede natin sabihin agad yan. Luke 2:11, Matthew 16:16, John 6:69. Christ is Jesus, the Son of the living God. Ano ibig sabihin ng Jesus the Christ, the Son of the living God? To say that Jesus is the Christ is to say that He has no earthly father, but His Father is one, and that is the one true God. That is the way that we understand the Son, that Jesus is the Son of the living God. He is the Son of God. He is not just an ordinary human being like us, na ordinaryong tao na naging anak ng Diyos kagaya natin. Tayo po ay mga ordinaryong tao naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pangiging panganganak na muli. By means of the new birth, tayo ay naging anak ng Diyos. Yan po ay alam natin sa John 1:12. As many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name,
which were born not of blood, not of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Yan po ay ang ating estado. Pero ang ating Panginoon is the Son even before the foundation of the world. And He is the Son of God who become a man. Therefore, He is Jesus the Christ, the Son of the living God. Iba po ang pagiging anak ng bugtong na anak ng Diyos ng ating Panginoong Kristo. Yun po ang dapat nating isiping mabuti at kabisaduhin at ikalat. Kinakalat niyo ba yan? Pag hindi mo pa yun na ikalat yan, na ganyan pamamataan, ay pakinggan mo at ulit-ulitin mo mensahe na ito para maging kabisado mo at maging parte ng buhay mo at parte ng iyong speech, parte ng iyong memorya. At ikaw ay pagpapalain ng Panginoon sa tuwing makakakita ka ng kaluluwa na nagtitiwala kay Kristo na tagapagligtas, Panginoon, anak ng buhay na Diyos. Number 3, to say Jesus is the Christ is to say that Jesus is the one who should suffer for us. That is found in Luke 24:46. He is the suffering Savior. Hindi lang ang implikasyon na sinasabi natin na Jesus is the Christ, Eso Kristo, no? Sa short, sa Tagalog, Eso Kristo. Pag sinabi mong Eso Kristo, siya ay hindi lamang Panginoon, tagapagligtas, anak ng Diyos, siya ay ang nagdusa para sa ating mga kasalanan. Basahin po natin ang Lucas 24:46. Sabi po doon, and said unto them, thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer and to rise from the dead the third day. So it is written, sabihin inihula, bago pa mangyari, nakahula na pag dumating ang Kristo, hindi lamang siya bilang magiging hari kaagad, kundi magiging siyang isang tao na nagdurusa. It behoved Christ to suffer. He will suffer. Yan ang hula sa kanya. Pagdating ni Kristo, He will suffer. He will not, ang inaasahan ng mga Jew kasi, when Jesus Christ comes, He will be king. He will kick out everybody and we will be in the top of the world. Yan ang inaasahan. Kaya na-offend sila na ang Panginoon ay nangangaral na ako ay mamamatay at mabubuhay na muli. Ba't ganun? Hindi yun ang turo sa atin Hindi yun ang tinuro na simula pa nung bata ako, hindi ko narinig yung ganyang klaseng pangangaral na pag dumating ang Mesiya, siya ay mamamatay, siya ay matatalo. Ang turo sa atin, pagdating ng Mesiya, panalo na tayo. Pagdating ng Mesiya, kick out na lahat sila. Tayo na ang the best. Siya na ang mag-aari dahil siya ay ang anak ni David. Uupo na siya sa trono ng David. Siya na ang magiging hari ng mga Hudyo at ang Jew I will become like the age of Solomon na the ruler of the whole world. We will be the best nation on earth. Yun ang inaasahan. And disappointed sila doon sa dumating na Kristo. Ay dumating yung Kristo ay meron pa pala isang hula ni Isaias sa Isaiah 53. Yep, dyan po na nakikita yan. Kasi sabi ron, thus it is written. So saan nakasulat? Sa Isaiah 53, hindi nila hanggang ngayon. Pag tinignan mo, tinanong mo, yung mga Hudyo, meron ako nakita isang Jew na nag-witness. He is a Jew, a Messianic Jew or a Christian Jew. And he is witnessing to other Jews. Therefore, he knows the Hebrew language. Sabi niya, alam niyo ba na merong isang secret chapter ng Isaiah na hindi binabahagi sa mga sinagog? Nagtataka yung mga Jew. No? Siguro dapat panood nyo na yun. Kung hindi, napanoorin nyo. I-share ko sa inyo. He goes around Jerusalem. No? He looks like a Jew. Talaga Jew naman siya. No? Pati yung ilong niya, pati mukha niya, pati lingwahe niya, pamilya niya, Hudyo. Pero siya ay Christian. So he goes around and tawak-hawak niya yung Old Testament. Tapos sabi niya, alam mo ba na merong isang
chapter sa Bible, sa ating aklat na hindi binabasa ng mga Pharisees, ng mga sa mga synagogues, hindi binabasa, hindi tinuturo ng ating mga scholars, ng mga rabbi. Talaga, meron? Ano yun? Oh, doon na. Yun ang opening. Saan yun? Ano yun? Ito, basahin mo. O, di ba? Hawak niya yung binabasa sa synagogue mismo na book. Andun yung mga markings that it is a Jewish book. So, babasahin niya Isaiah 53. Pagkatapos, he was despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. Yet we did him esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. He was buried with the transgressors. Surely he had borne our griefs and carried our sorrows. So, yung mga, nga no, hindi ko panaririnig yan na itinuturo sa mga sinago. Tapos ang susunod niyang tanong, ito yung kicker. Ang susunod niyang tanong, sino kaya ito? Na sinasabi siya yung Messiah, siya yung Kristo. Pero he was bruised. Sino kaya ito? Nakarinig ka na ba in history na isang Jew na pinarusahan? Isang Jew na inusig at pinatay? Yan ka na ba narinig na gano'n? Sabi ng iba, yung magaling sa history. That looks like it is describing Jesus Christ of the Christian. So, we can say that also, we can witness to Jews using Isaiah 53. But in Luke 24:46, sabi po rito, thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer and to rise from the dead the third day. So when we say Jesus Christ, Jesus Kristo, ang sinasabi natin, si Jesus ay ang Kristo, ang tagapagligtas, ang Panginoon, ang anak ng Diyos, at siya na nagdusa para sa aking mga kasalanan. Hindi lamang para sa kasalanan ng buong mundo, or kasalanan ng mga Hudyo, or kasalanan natin, kundi kasalanan ko. Make it personal. Ituro mo yan bilang isang personal. Jesus is the Christ, and He is the one who suffered and rose again from the dead the third day. So, another event that our Lord we can be proclaimed is to say Jesus is the Christ, is to know and to have eternal life. Yan ang karamihan na hindi tinuturo even among Christians. Majority of Christians will say, if you believe in Christ, someday, somehow, if you are good, you will be accepted in heaven after a judgment. If they will weigh together your good deeds and bad deeds, maybe God will accept you to heaven. Pero ito po ang tinuturo ng John 17:3. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. So, ano sinasabi rito? Paano raw magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ano raw ang buhay na walang hanggan? This is life eternal, that they might know thee, the only true God. Makilala mo ang Ama, makilala mo ang Diyos, at makilala mo si Kristo Jesus. So pag nakilala ng isang tao si Kristo Jesus na siya ay tagapagligtas, na siya ay Panginoon, na siya ay ang anak ng Diyos, at na siya ay ang namatay at nabuhay na muli, ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan. Tinatanggap mo ba yan? Para sa iyo, kaibigan na nakikinig ngayon, maaaring ito ngayon mo lang narinig, na hindi mo alam paano maligtas. Hindi mo alam ano ba ang buhay na walang hanggan.
Hindi mo alam na sinasabi mo ikaw ay Kristiyano na. Pero 'pag sinasabing ligtas ka na ba? Ikaw ba ay papunta na sa langit? Eh, walang nakakaalam niyan. 'Yun ang sagot ko. Walang nakakaalam, hindi puwedeng malaman 'yan kasi di pa pagupo. Sana, pero walang sure, di ko sure, di ko alam. Eh, dito po ay ang tinuturo ng Biblia sa John 17:3, puwedeng malaman. Dahil 'pag ikaw ay alam mo na si Jesus ay ang si Kristo at alam mo na siya ay ang iyong tagapagligtas, na siya ay ang iyong Panginoon, siya ay ang Diyos na nagkatawang tao, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Mayroon, hawak mo na, andiyan na sa kamay mo, andiyan na sa kaluluwa mo. Ang buhay na walang hanggan, libre, libre. Hindi mo kailangan mag-pilgrimage sa Jerusalem, hindi mo kailangan umiyak or lumakad ng paluhod, sumama sa mga prosesyon, magbigay ng malaking offering, magsimba araw-araw or linggo-linggo. Yan po ay mga dapat gawain, kailangan magpakabuti tayo, subalit hindi iyan ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay ang makilala si Kristo. Kung siya ang tagapagligtas mo ngayon, kung siya ang namatay at nagbuhos ng dugo para sa iyong mga kasalanan, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Sumampalataya ka sa Kanya. Tanggapin mo siya na siya ang anak ng Diyos, na siya ay He suffered and died and rose again. You have everlasting life. Ito ba ang isang verse na magbibigay sa atin na assurance? Sa John chapter 20 verse 31, "But these are written, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life." That life is eternal life through His name. By calling on His name, as simple as calling on His name, you receive the free gift of eternal life. And of course, by calling on His name, you abandon all the other things which are not associated with His name. You abandon Mary, the saints, the church, salvation through your good works. You abandon that. Tatanggalin mo yun. Tapon mo yun. At tanging ang pangalan lang ni Kristo ang panghahawakan mo na sukat mong ikaligtas. Pag yan po ang iyong pananampalataya at yan ang iyong nangyari sa iyo, ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan. Lastly, ito po ay isang warning doon sa mga hindi patanggap, doon sa mga hindi makikinig. Hindi lamang po ang Panginoon nagpe-preach, nangangaral, nagbibigay ng mensahe, pagkatapos magkakaroon siya ng hope or please accept. Hindi po, meron pong warning. There is a this becomes a separation. At tanggapin mo ba o hindi? There is a warning for those who will reject. John 8:24. The Bible says, "I said therefore unto you, that ye shall die in your sins. For if you believe that I am He, ye shall die in your sins." If you believe na, kapag itinanggi mo, pagka hindi mo tinanggap si Kristo bilang siya na pala, si Jesus. Pag di mo tinanggap si Jesus na siya pala yung Kristo, pag ikaw ay namatay, mamamatay ka na walang tagapagligtas, yung kasalanan mo ay retained, dala-dala mo sa iyong libingan, bit-bit mo ang iyong kasalanan, unforgiven, and therefore you are unprotected from the wrath of God. Wala kang kaligtasan, wala kang ligtas sa pot ng Diyos. At anong pot ng Diyos? If you die in your sins, you shall face the damnation of God, and you will perish. But he that believeth in the Son shall not perish, but have everlasting life. In John 3:16. Ano ang gusto mo? Wrath of God or eternal life? Sabi ng Romans 6:23, "The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Ano ang gusto mo? Wages of sin, which is death or perishing, eternal damnation, suffering eternally without hope? Or ang gusto mo ay the gift of God, which is eternal life, eternal happiness, eternal joy, eternal bliss. Walang katapusang ligaya kapiling ni Kristo.
buhay na buhay ka sa kasama niya, na ikaw ay may bagong katawan, enjoying the blessings both for you freely by the Lord Jesus Christ. And that is only through Jesus Christ our Lord. Wala pong ibang paraan na tayo ay makakarating sa buhay na walang hanggan kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Therefore, ito po, Jesus said unto them, when ye have lifted up the Son of Man, then shall you know that I am He, and that I do nothing of myself, but as my Father hath taught me, I speak these things. So, yun po. Yan po ang ating mensahe ngayon. Jesus is the Christ, the Son of the living God.